Diyos sa buhay. Amen. Kaya wala akong ibang ginawa pwede manalangin. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na ibinigay sa akin ng task ni Pastora. Like, Sabi share, ko, Pastora, subscribe. pwede ba ibigay mo na lang sa iba kasi hindi ako marunong kumanta. Sabi ni Pastora, walang lingkod ng Diyos na hindi marunong kumanta. Amen. Sabi ko, kahit anong panalangin ko kay Lord, nabigyan ako ng hindi naman gagandahang boses. Na gusto ko lang na makakanta ng tama lang. Pero hindi talaga pinagkaroon sa akin ng Lord. Bakos, doon binigay sa mga anak ko. Pero hindi naman ginamit kay Lord. Ginagamit doon sa inuman. Purihin ng Diyos. No? Pero bisan pa man, ako rin nagpapasalamat. Siguro, hindi ako binigay ng mga ng boses, pero binigay naman niya ako ng katalinuhan. Amen. Para may pahiyagan sa isa ng Diyos. Amen. Maraming salamat na. So, ang sabi natin ngayon, yung banal na hapunan. No? So, ang sabi ko, kay Pastor Ling, first time kong ng banal na hapunan, kasi doon sa amin sa Mindanao, hindi kami ng banal na hapunan. Kami doon, kayo, communion lang, pero yung sinasabing banal na hapunan, wala, salo-salo. Pero, salamat pa rin na binigyan ako ng opportunity na kahit first time, Amen. sisikapin kong maging, kahit hindi man sabing, magaling o nagagampanan ko, pero sisikapin ko na may parating sa inyo bawat Amen. isa sa inyo, no? Ang tema natin ngayon ito sa ating ngayon sa banal hapunan. Ang maling pagsagawa ng banal na hapunan. Itong talata na to, ito yung sulat ni Pablo para sa mga Korinto. Kasi, napalitaan kasi ni Pablo na ang taga-Korinto ay may kanya-kanya silang may kanya-kanya. Kaya sabi nito sa unang Korinto 11 verse 17, ang sabi dito, tungkol sa mga binabanggit ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi na kakabuti, subalit nakagsama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagkapangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniwala may katotohanan, yan, talaga naman magkaroon ng pagkatpangkat, kabahagi sa inyong upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya nagugutom ang iba at ang iba naman nalalasing. Wala pa kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi pa rin yun pinagpahalaga ang Iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga mahihirap. Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil bagay na yun? Hindi ko gagawin yun. No? Kaya mga kapatid ko, kaya sumula si Pablo sa Korinto, kasi alam natin ang mga taga-Korinto saan kapasaway. Grabe nga pasaway ng mga taga-Korinto. Kasi alam natin, kahit na doon ang umpisa yung mga babae, hindi pinapatayo sa pulpit. Kasi ang mga babae sa Korinto, mga tismusa, mga marites. Kaya, pinagbabawal ni Pablo na ang mga babae tumayo sa simbahan at magtanong. Kaya doon nag-umpisa, kaya hanggang ngayon parang may mga pastor, may mga ibang tao na ayaw nila na mga babae tumayo dito sa pulpito. Kung tutusin, yun nagaling lang yun sa mga taga-Korinto. Kasi ang mga taga-Korinto, may kanya-kanya sila. Kumbaga sa may sarili silang mundo. No? Kaya sa panahon ng banal na hapunan, sinasaway sila ni Pablo dahil hindi na tama ang ilang ginagawa, hindi na nalulugod ang Diyos sa kanila. Kasi ang gusto ng Diyos, sa panahon ng banal na hapunan, sabay-sabay
Kasi, ang iba kasi sa panahon nila, ang iba busog, ang iba gutom. At may mga lasing pa. No? Kaya sabi niya, wala pa kayong bahay, kaya kailangan pala, kung tayo may banal na hapunan, kumain na muna tayo sa atin para magpaghintay tayo sa ating salo-salo. Kasi baka mamaya, gutom na kayo. Tagal naman yung matapos kung, yung preaching ni Pastor, gutom na kami. No? Kaya kailangan pala, bago tayo umalis sa ating bahay, kumain muna tayo para hindi tayo magkasala. Kasi habang nagpapasal ka, wala kayo iniisip, hindi. Gutom na ako, kakain ako, masarap na pagkain. No? Kaya malaking kasalanan kay Lord. Kaya, sa kabanatan nito, ayon sa 1 Corinthians 11, verse 17, na in-emphasize dito, ang tinapay, wine, at saka yung acceptance. No? Ano ba yung tinapay? Bakit? Yan ang ginawang halimbawa, ginagawang katawan ni Kristo. Kasi ito, mga bagay na ito, hindi ito literal na tinapay. Ito symbolic. Symbolic lang ito, hindi ito literal na tinapay. Hindi rin ito literal na wine. Ito ay katas ng ubas na ginawang juice para symbolize sa dugo ni Kristo. Kasi kung sino man kumain sa tinapay o minom sa dugo ni Kristo, ibig sabihin, mayroon kayong tipan between God and you. At sa ating lahat, no? Kailangan, sa panahon na yun, kung tayo may mag-take ng communion, kailangan tayo malinis. Humingi natin tayo ng tawad, isunod din natin ating mga kasalanan. Bakit mayroon naman mga newcomers natin dito, welcome kayo lahat, hindi tayo sa Jesus is my life. No? Palapakan natin yung mga kapatid na baguhan. No? Salamat sa Panginoon na last Sunday nandito sila. Si Kanyang Sunday nandito pa rin, purihin ang Diyos. Tunay nga talang dakilang Diyos. No? So, pagkakan natin ang 1 Corinthians 11, ang sabi dito na mayroong gutom, mayroong mga lasing. Ibig sabihin, sa panahon, during sa mga Hudyo, mayroong nag-iinom ng alak. So, kaya pala, nag-iinom sila ng alak kasi yung mga pag-iinom ng alak, ang ibig sabihin pala yan, yung celebration. Kaugalian pala ng mga Hudyo na sila umiinom. No? Kaya sa panahon ni Kristo, pinagbabawalan niya yung binom, bakit hindi naman totally na bawal. Kasi kahit na si Timoteo, inutusan ni Pablo na uminom ka ng konting alak. Ang pag-inom ng alak, according to the Bible, is not bad. Depende sa sitwasyon. Pero if you drink and drunk, yan ang mahirap. Pero if you drink 1 glass of wine for medical purposes, sure hindi tayo sabit sa Diyos yan. Kasi utos na nito. Pablo, pinayuhan niya si Timoteo na uminom ka ng kunting alak kasi sumasakit ang tiyan. Pero kung maglasing ka, gawin mong bisyo, malaking kasalanan kay Lord yan. Amen? Amen. Alam naman natin ang pag-inom, ay sabi nga nila, drunkards don't grow old, cause they die young. Kaya, yung mga manginginom dyan, gawin yung slogan yan. Gawin yung slogan yan kasi para baka sakali na matigil na yung sobrang pag-inom. Wala problema sa pag-inom, according to the Bible, according to Pablo. Kasi sabi niya, uminom ng konting alak, konti ay, di marami. Kaya, karamihan sa mga labin, di ba? Sa labin ng mga wine, di ba? Drink moderately. Hindi sinasabing drink too much. Drink moderately lang. Kasi for ano lang yan eh. For medical purposes, hindi kaso ginagawang bisyo. Walang pakaiba yan sa mga antibiotics. Ang antibiotics o mga pain reliever, ginagawa yan para sa sakit. Kaso, ang iba,
ginagawang adik-adik. No? Ginawang adik-adik kaya masama. Pero kung tutusin, ang mga gamot hindi masama. Pinapasama lang ng tao. Pinapasama lang ng tao. Alam mo natin tao, alam naman natin na bawal din tayo, may kanya-kanya tayong kung sa sa salitang kanto, bawat sa atin may kanya-kanya tayong ignorante. May kanya-kanya tayong mundo. Pero salamat sa Panginoon na tayo nagkakaisa dito para kay Kristo. Amen. Kahit may kanya-kanya tayong pag-ugali, pero nagkaisa tayo para kay Kristo. Amen. Amen? Amen. Palapakan mo natin ang buhay. Sinisilip-silip ko muna kung sino yung inaanto. Kasi kagabi, may nabasa ako na bakos na wala na akong Facebook kasi nadigit yung Facebook ko sa kakapindot ko. Sabi nga, may may namatay na pastor. So, may pastor doon na iniyahan na may outreach. Ngayon, sumakay ng aeroplano. Pag sakay ng aeroplano, bumagsak ang aeroplano, di namatay. Pati piloto, patay. Pagdating doon sa hadis, nagreklamo yung pastor. Ang sabi ng pastor, ang mga Abraham, bakit yung piloto nandyan nasa iyo, samantalang ko, 40 years akong pastor, bakit nandito ko sa hadis? Sagot naman ni Abraham, bakit? Nung ikaw ay nagpe-preach, di mo ba napansin na yung mga member mo natutulog? Pero yung piloto, habang nagpapalipad siya ng aeroplano, maraming nanalangin sa kanya. Namaligtas siya. Eh di, namatay ang piloto, nandito siya sa akin, nandito siya sa akin sila napupunan. Kawawa yung pastor. Maawa naman kayo sa akin. Baka mapunta ako sa hadis. Please lang huwag kayo matulog. Mamay na pagkatapos ha. Kaya ba kayo nagpunta ako sa hadis? Hindi. Huwag naman. Kaya yung outfit ko. Kira-kira pang mga nag-asawa ko to. Tapos matutulog-tulogan nilang ako. No? So, balik tayo sa 1 Corinthians 11, no? Ang sabi niya dito, sapagkat ang bawat isa sa iyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanya-kanyang sariling pagkain, kaya nagugutom ang iba at ang iba naman lasing. So, ang sabi na dito, wala pa kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom. Hindi pa ninyo pinapahalagan ang Iglesia ng Diyos at hiniya ninyo ang mahirap. So, karamihan kasi sa nilit sa pagdating sa mga pagkain ng ganyan, mga mahirap. Kasi, siyempre, hindi naman sa mga mayaman na anytime pwede silang kumain, anytime pwede silang uminom. Kaya sabi nga, mas mapala tayong mahirap. Kaya kung anong kalagayan natin sa Kristiyan natin ngayon, huwag na tayong mangarap na yumaman. Kasi pag yumaman kayo, di kaya mapunta tayo sa kapahamakan. No? Stable lang tayo sa ganyan sitwasyon, kahit mahirap tayo, basta malusog at saka may Diyos at buhay. Amen. Okay na tayo dyan. No? Tapos, pagdating dito sa verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. At ibinigay ko naman sa inyo nung gabing siya ay pinagkalano. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiras-piraso iyon at sinabi ito sa aking katawan at hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupang at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing umiinom kayo nito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling paparito. Oh? Salamat mo sa
salitang ito na sinasabi sa pagpira-pirasyo ng pagpira-pirasyo ng tinapay, ito pala yung simbolik na magkaroon tayo ng tipanla sa Diyos. Kupinan. Kaya pala pinaghati-hati ni Jesus Christ ang tinapay, simbolo pala ito ng pagkakaisa. Simbolo ng tipan ng Jesus Christ at sa ating mga tao. Kaya pala, tayong lahat, kaisa tayo ni Kristo. Kaya tayong lahat dito, mabata man, matanda, mababae, malalaki, kasama tayo sa binuwisan niya ng buhay. Amen. Matumoy man o mabakla, mahal ng Diyos yan. Amen. Kasama yan sa kanyang pagsakripisyo sa Kalbaryo. Binuwis niya yung buhay, tinanggap niya yung mga palo, alipusta, anumang pamalo siya, dinuruan sa mukha. Tinanggap niya lahat. Kaya, kung sino man sa atin dito, huwag natin hayaang mayroong mag-alipusta sa ating kapwa. Kasi kailangan, uunor natin ang ating mga kapatid. Kita lahat, uunor natin ang Panginoong Diyos. Kasi kung hindi natin iunor ang ating kapatid, hindi natin iunor ang God. Sabihin natin, Pastor, hindi ko siya gusto kasi dalahira. Pag sinasabi mo sa kapatid mo yan, parang sinabihan na rin ng Lord niya. Pastor, ayaw niya kasi chismosa. Parang sinabihan mo na si Lord chismosa. Kaya beware, huwag kayo magsalita laban sa ating mga kapatiran kasi kung ano man sinasabi niyo laban sa Kanya, parang sinabihan niyo rin si Kristo sa kanyang pananalita. Alam po natin na ang Diyos ay handang magpatawad sa lahat ng oras. Amen. Kaya tayo rin handang magpatawad kasi we are symbolized by Jesus Christ. Isa rin tayo sa simbolo. Kanong alay, kawangis ni Kristo. Kaya tayo sinatawag kawangis kasi lahat hindi sa physical na inyo kundi sa katangian. Pagmamahal, pagmalasakit, pag-uunawa, kailangan iparating natin sa ating mga kapatiran. Lalo na sa mga newcomers, mga unbelievers, no? Sa mga unbelievers, no? Hindi pala sila dapat na isama natin sa communion yung mga unbelievers. Although, mayroon silang kinikilala ng Diyos, pero hindi sila sakop sa ating pamilya. Kaya kailangan ang pagtik ng communion, kailangan nakahingi ka ng tawad, tinanggap mo si Kristo silang Diyos na tagapagligtas. Sarili mong tagapagligtas. Kasi walang ibang makapagligtas sa atin kung si Jesus Christ lang. Ang sabi nga sa Juan na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father through by me. No? Wala daw makarating sa Ama kundi sa pamagitan niya. John 14:6. John 14:6. Kaya mga kapatid, kung dyan kay Kristo, panalitihin natin, ipair natin ang pag-ibig ng bawat isa. Tulad ni Kristo, kahit man napakoy siya sa krus, pero ang pag-ibig at pagmamahal niya sa atin, hindi nawawala, bagkos pinalitan niya ang kanyang dugo, buhay. Kaya nung oras na siya malapit ng pinagkaluno ni Judas Iscariote, siya nagkaroon ng tipan sa kanyang mga apostoles. Nakita, napapansin niyo ba sa ibang mga bahay, pag napunta tayo sa mga ibang mga bahay, nakikita natin yung mga picture frame doon sa kanyang bahay na may The Last Supper. Diba? Meron sila mga picture na gano'n, pero hindi nila inaalam kung tunay na kahulugan ng The Last Supper. Di nila binigyan ng halaga. Basta lang nakalagay dyan sa kanya hapag sa may lapis na misa o sa kitchen. Pero okay lang sila, ginawang decoration. Ginawang decoration purposes. Dapat pala, gawing ehemplo yan na ang Diyos. Ginawa niya ang tinapay at bino para maging
tipan sa pamagitan sa atin. At sa anumang oras ngayon, panahon na ni Kristo, tayo'y kaisa na ni Kristo. Amen. Kahit sa panahon na ni Abraham, may natipan si Abraham sa ating Panginoon Diyos. Tinuli si Isaac. Kaya siya tinuli. May dugo na tumagas doon sa... Siyempre, pag tinuli ka, may dugo na tumagas talaga. Amen. Yun ang tipan ni Jesus, ng Ama na sa langit, at ni Abraham. Yun ang tipan niya. Kaya tayo, ang tipan natin sa Kitisman, ang dugo ni Jesus Christ, yun ang tipan natin sa Kanya. Kaya isipin natin yung buti na dahil kay Kristo, napako siya sa cross, nabayubay sa cross, dahil sa ating kasalanan. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Masabi na ni Lumanina na mahal tayo ng Diyos. Ang problema, tayo ba'y mahal natin ng Diyos? Naalala ba natin siya palagi? Nagpipray ba tayo sa Kanya araw-araw kami? Humingi ba tayo ng tawad sa Kanya? Baka pagkatapos na kumain higa na lang, hilik. Bago kumain, kaya lang tayo, hindi nga marunong pasalamat. Pero bago ka kumain, isipin mo, bago kumain, kailangan magpipray ako para di ko makalimutan. Amen. Kaya, pag hindi ka na makuha, tamad ka na mag-pray. Kasi tinatapos kasi, nasa iyo na si Satanas. Nasa iyo na si Satanas. Pero kung lagi ka nagpipray, hindi ka malalapitan ni Satanas. Amen. Bakos, naging matibay ka sa iyong pananampalataya, Amen. naging matibay ka, relasyon mo sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Kung naranasan ko yan, lagi ko nangihina. Pasalamat na ako, may asawa ko laging sumusunod sa akin. Na, tinatamad na ako, ayaw ko nang... Sa totoo lang, aminin ko sa inyo, doon sa Mindanao, nawalan ako ng gana na mag-preach doon. Paupaya ko na sa kanila. Wala na akong gana. Alam mo kung bakit? Tinitingnan ko kasi yung mga tao doon sa palikot. Bakos, hindi dapat. Ay ba sa atin, ayaw na magsima, ayaw na mag-preach kasi nakikita ko yung bata, nagkikwentuhan, minsan. Yan, narinig ko sa labas yan. Simba-simba ako, pagkatapos nandiyan nakikita ko, nagsinisinisan, natutulog ang iba. Pag ako napunta sa hadis, sabi ko lang, nahanapin ko kayo. Tandaan nyo yan. Pag ako napunta sa hadis. Kasi hindi kayo, kasi natutulog kayo. Yung mga dyan, kayo kabika ko. Di ba mo, hindi kayo makatingin sa akin ng diretso. Kasi, hanggang ngayon ba kayo? Hanggang dito tayo na ako. Joke lang yan para mawala yung antok ninyo. Ganun ang buhay natin ngayon. Kaya nasabi nga dito na sa panahon ng pag-communion, kailangan magkasabay-sabay. Sabay-sabay na kumain. Sabay-sabay lahat. Kasi ang simbolo ng communion pag sa banal na hapunan, ang pagkakaisa nating lahat. Amen. Pantay-pantay. Walang lawangan, walang kaunusan. Pantay-pantay tayo kasi pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Ang ating bayan, walang favoritism, hindi katulad sa atin na may paborito tayong anak, may paborito pamakin. Pero ang Diyos, wala. Lahat, pantay-pantay, lahat, mahal niya. Sakitin ka man, may higa ka man. Hindi, putol ka ng paa mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Walang pinipili ng pagmamahal ng Diyos. Matalino ka man. Bakit kung matalino ka, pasalamatan mo kay Lord dyan sa binigay sa iyo yan. Amen. Malalaman ko nandun sa kami sa probinsya. Mayroong tatawag kong yung araw. Parang kabirthday ng bayan nila na Pista? hindi rin pista, iba.
yung pagtatag ng pagtatag ng barangay, kung mga kailan tinatag, Anibersaryo? hindi rin matawag na adversary. Yung kapanganakan ng barangay kung kailan tayo. Ngayon, mayroon ang mayor doon, mayroon silang yung tawag ng budol fight. Mayroong budol fight. Tapos kami, naharap kami doon kasama natin yung mga teacher. Doon kami sa mga taga-munisipyo, taga mga teacher, kasi alam namin yung mga malinis sila eh. Kasi kung doon ka sa unahan, yung mga doble doon, walang mga hugas ng kamay, kakain sila, budol fight yun. Ang ginawa namin, doon kami sa mga hilang mga teacher, alam mo naman mga teacher, mga klase yan eh. Ngayon, ang sabi ng pastor, sige, mag-pray tayo, bawat isa sa layo naman, sa layo ng pastor. Ang sabi ng pastor, sige, bawat isa sa iyo, manalangin na lang kasi malayo bawat isa. Alam mo yung mga teacher, ito ka, uy, ikaw mag-pray. Hindi mo kaya iya sa harapan ng Diyos yun? No? Mga professional, hindi marunong mag-pray, nagtutulakan. Tutulakan. No? Buti na lang itong lingkod ng Diyos nito. Doon sa trabaho namin. Tuwing Monday may toolbox meeting. Tinatawag ng sino-sino tatawag, ikaw mag-prayer, mag-prayer. Yung iba ng pray, Diyos naman, maraming salamat, amen. Tapos na. Tapos yung iba naman, mga engineer, mga accountant, mag-pray. Sus, Diyos ko kong mahipagin. Pero ito inyong lingkod nung nag-pray. Sabi nila, isang hamak na greater authorities lang pero nag-pray. Kasi bakit to marunong ako manalangin. Lahat pinag-pray ko. Mula sa pila hanggang sa stop sa taas, pinag-pray ko. Pati managin, pinag-pray ko lahat. Ito ang system. So yung toolbox meeting, ako lang yung nag-pray. Kaya ginagawa ko, napapahuli naman ako, lagi ko nagpapalik. Kasi, lagi nila ako nag-pray, sa akin lahat ng biyaya. Sa kanila wala. Kaya hindi marunong mag-pray. Ngayon pala mga lalaki mag-pray. Kaya dito, meron dito hindi marunong manalangin. Nala nyo na yung damit ni Cristo, pinagpasapasahan nila, pinagpustaka. No? Sana, yung mga kabataan natin, sikapin yung matutulong manalangin. Huwag yung hanggang maging professional kayo, hindi kayo marunong manalangin. Pero, ayun, ito mga youth, alam ko na sanay manalangin ito, mga prayer warrior na ito eh. Oh? Alam ko, mga prayer warrior ito. Hindi, ito mga po, tinutulong ko itong manalangin bago kumain eh. Kasi lang, matatawa ka na lang. Pero at least, try hard na nanalangin sila. Kahit sa panahon pa ng mga Israelita, kahit sa panahon ng mga Israelita, dito sa Deuteronomio 16, verse 1 hanggang 8. No? Ang sabi dito, ipinagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Nag-alay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya sa pagkain ninyo ng handog na ito. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampalsa sa loob ng 7 araw. Ang kakanin ninyo ay tinapay na walang pampalsa at tinapay ng pagtiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-aalala sa inyong pag-alis sa Ehipto sa loob ng 7 araw na iyon. Hindi dapat magkaroon ng pampalsa sa nasasakupan sa inyong lupain. Huwag ninyong pabayaan umagahin ang kahit kapiraso na ihandog ninyo sa gabi. Ang paghandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyong bahay, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y iaalay ninyo paglubog ng araw sa oras na pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakainin sa lugar na pipiliin niya kinumugahan. Babalik
sa inyo, kayo kakain ng tinapay na may pagpalsa sa ikapitong araw, magdaos kayo sa banal na pagpupulong, sino may huwag magtrabaho sa araw na iyon. Amen. Amen. No? Kahit pala sa panahon ng mga Israelita, iba ang style nila sa kanilang banal na hapunan. Namimili pa sila ng mga nating mga malulusog, mga lalaki. Namimili sila. At saka, pinapakain sa kanila na sabay-sabay. Yung mga mahirap, nag-antayan sila. Yun ang panahon sa panahon ni Moises. So, pag panahon ni Kristo, wala nang handog. Kasi, mismo katawan ni Kristo ang handog. Amen. Wala nang alay. Wala nang tawag doon, dugo na pahit-pahit na wala na. Si Kristo na mismo ang handog. Amen. Siya na kaya ngayon, hindi na kailangan ni Kristo yung mga handog ninyo, kundi ang kailangan ni Kristo, ang inyong panalangin at inyong pagsisisi at tanggapin siya bilang inyong Diyos na tagapagligtas. Amen. Wala tayong ibang wala pa tayong gagawin kundi ganun. Kaya tayo nandito para na-practice tayo kung paano tayo maliligtas. Wala tayong ibang gagawin. Ano ba, pumunta lang tayo dito para magsikat-sikat. Nagbibihis tayo ng maayos, nagliligo, nagpakahirap. No? At saka, kahit pa ang tao, kahit ano pang gagawin niya sa buhay, kahit araw-araw siya manalangin, kung hindi niya sinasa loob, hindi niya sinasa puso, na si Kristo ay Diyos nating buhay na tagapagligtas, wala ka rin pag-asa maligtas. Isipin mo lang na, may Diyos ko sa buhay. Tama nga sinasabi nga sa Biblia, na those who are believe in Jesus Christ will be saved. Naniwala ka nga, kulang ka naman sa pananampalataya, kulang ka sa gawa. Paano ka maliligtas? No? Tama lang ba yun? Maniniwala ka, Jesus Christ, tinutulong si Jesus na Diyos. Diyos po. Pero kulang ka sa gawa, hindi ka na umatin na hermeneutic, hindi ka puting sa prayer and fasting, pagdating sa linggo. Dumadalawa nga, kaso lang tangan-nangan mo kung mo. Parang buhayan mo ito. Sayang. Sayang yung inupuan mo. Sayang. Pagkos, ikapin natin ang lahat ng bagay na ikabubuti natin at sa ating kapwa. Amen. Magtanim tayo para mayroon tayong aning. Ano ang tatanim natin? Kabutihan. Amen. Pagmamahal sa ating kapwa. Ang dami pwedeng itanim sa ating kapwa. Praise God. Welcome po sa ating It's better late than never. Ganyan kabuti ang Diyos, no? Tinipon ni Lord ang kanyang panyapak na makarating sa bahing panapak. Praise God. Amen. No? Salamat sa buhay po ng ating aking anak na nakarating. Saan yung iba? Hinahanap yung ibang tupa. Paano wala? Kailangan talaga natin na mag-ipon kaya sa sunod ng panabahan, huwag natin ipagdamot ang ating kapo. No? Kasi tayo rin naman makabenefits niyan. Amen. Kaya kung ako lang, bibigay ko lahat. Tulad ng babae bako na kahit 5 ibigay ko lahat. No, kung tapat tayo sa lahat ng oras, siguro, napakalanig ito. Oh? Pero alam ko na dating araw na ang lahat ng may pananampalataya kay Kristo Jesus ay bibigyan ng pagpapala. Amen. Dahil si Mama Mers, yung yung negosyo niya, dala ko yan. Kasi tapat yan, gano'n. Sister Vicky, tapat din yan. Kaya, darating ang araw na magbaon na tayo ng jacket. Jacket na babaonin natin.
Kasi Hindi na malamig. tayo nakaganito lang. Kasi malamig na. Kasi malamig na. No? Aircon na eh. Purihin ang Diyos. Palapakan po natin ang Diyos ng mga. Balikan po natin ang balikan po natin ang unang Korinto chapter 11. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain, sa kanyang sariling pagkain. So, may kanya-kanya pala silang bao, may kanya-kanya pala silang dalang pagkain. Kaya di na sila napag-antay. Hindi tulad sa atin dito, ay naka-imbak na lahat. Purihin ang mga may mga bukal na kalooban na nagbigay sa ating banal na hapunan. Talagang inano talaga na magkasabay-sabay po tayo kumain. Magkasabay-sabay po tayo na walang ang lahat na mabusog. Pero wala tayong inumin na alak. Kasi bawal yan. Amen. Tubig lang. Bawal yan. Pero kung sino man yung may sakit, may nararamdaman, pwede naman siguro. Even a 1 drop of wine for medical purposes, maybe it's not a big issue. No? Maalala ko tuloy sa sa probinsya. Naalala ko lang. Meron kaming meron kaming meron kong kaibigan na lagi namin paggawa kami ng bahay, pag nagpaputol kami ng kawayan, siya yung kinukuha namin. Lasinggiro siya. Ngayon, nung nag-open kami ng church sa kawayan, inano ko siya na tigilan mo na yung pag-inom mo. Tigilan mo na yung pag-inom mo. Magsimba ka na. Di, magaling din kumanta. Magaling siyang kumanta. Di, madali namin na kumbinsi. Madali na kumbinsi. Linggo-linggo, nagsisimba sila mag-asawa. Sisimba. One time, nagkaroon ako ng topic regarding dito sa alak. Nasabi ko na, ang sabi ni Pablo, hindi uminom ng alak basta hindi ka maglasing. Eh sabi kasi ni Pablo, sabi niya kay Timoteo, na kung masakit na yung tiyan, pwede ka uminom ng kunting alak. Aba, iba naman yung isip niya na masama, di daw, daw yung okay na daw minom. Noong linggo, sunod na linggo, hindi na nagsampa. Nakita ko, lasing na lasing. Lasing na lasing. Ako patuloy ang nasisi. Sabi, tinan mo, sinabi mo na pag-inom, hindi masama. Nasisi ako. Kaya, mga kapatid ang sabi ni Pablo, konti, hindi marami hindi maglasing. Kaya hanggang ngayon, hindi na nakabawi. Yung asawa, imbis na naglilid na ng naglilid na ng tawag ko, yung nagpipray na siya sa church, nagpipray na siya ng full ministry, ng closing prayer, lubi ng Diyos. Tawa ng Diyos. Kasi sino na lalaki sumasama. Di ko alam kung sumpak ba sa kanila yun o ano. Naghiwalay sila mag-asawa, tapos mga anak napabayaan. Gusto kong mga bagay. Kaya minsan, aware tayo Baka sabihin yun na tinuturo ako kayo uminom na kaya hindi pala masama uminom ng anak. Hindi masama uminom kung kukunti kung gawin gamot. Umikot gamot. Hindi. Paglalasing. Baka may matulad dun sa kaibigan ko hanggang ngayon. Lugmok na lugmok sa bisyo. Hindi na nagabaw hanggang ngayon. Pag nakita kay Pastor, pasensya na Pastor, di na ako nagabaw. Itanday ko na ito. Asawa ko, may asawa ng iba. Sayang yung pinagpakuran niya na sa isang kidnap lang ninakaw ni Satanas. Sipin mo, gumigising ng madaling araw, pumunta doon sa
bahay ng kapatid ni Susan para lang, ano, yung niyo ata dito, yung prayer ng fasting. Di ba, sabi na dito, pagdating ng 4 o'clock, gumigising kami, pumupunta kami doon sa kung saan kami na, ano, prayer ng fasting, doon din kami mag-prayer tuwing, ano, alas 4 ng madaling araw. Kita daw mga asawa, kahit yung bahay nila palusunan ganyan, kahit matula, bit-bit-bit yung dalawang anak. Para lang makapagating doon sa ano, prayer and fasting. Pero lahat na yun, nawala parang mula. Sayang. Sabi ko, kanila mga asawa, ano bang nangyari sa inyo? Sabi naman ng babae, si Richard kasi. Sabi naman ng lalaki, si Inday kasi. Kaya si kasi, iwanan nyo na si kasi. Kasi yung si kasi, yan ang magpapahamak sa inyo. Kasi si kasi, walang magawang matilya kundi sisihin kayo. Kasi, ikaw kasi. Ganun yun kasi. Puro kasi. Kasi ganun eh, ganun kasi. Oo nga, hanggang kasi. Wala nang magawa kundi si kasi. Pagsisisi, yung pukot sa sarili. Wala nang magawang matinong mag-isip. Dahil nilamo na sila ng kasalanan. Kasi ang Diyos naman, kahit makasalanan ka, anytime kang lumapit sa Kanya, humingi ka lang ng tawad, you are always welcome kay Jesus Christ. Amen. Hindi ka niya tatakwil. Hindi naman tulad ng tao yan na pag wala kang peace offering, sorry ka, hindi kita mapapatawad. Ang Diyos, dala mo lang ang puso mo, dala mo lang yung pagsisisi, anytime. Amen. Tatanggapin niya. Di katulad ng iba, bantao, na pag nagkasala ka, may baon na pizza, may padala ng rito, peace offering daw. Ito naman si babae, nagpapakyut, ganyan. Hindi ko sa mag-asawa, para patawarin daw si lalaki, may peace offering, may dala ng ganyan. Tapos si babae na nagpakyut, mahabang. Alam na di. Huh? Kaya bawal na sa atin. Huwag natin pananalatihin na ganyung aspeto. Kung magpatawad ka. Huwag yung may suhol. Amen. Kung may nagkasala ka sa'yo, unahin mong patawarin siya. Di baling hindi siya humingi ng tawad sa'yo. At least pinatawad mo na payapa ka sa sarili mo. Amen. Amen? Amen. Importante sa ating kapayapaan. Maging payapa tayo sa bawat isa. Kasi kung wala kang kapayapaan sa buhay mo, wala. Parang sa trabaho yan eh. Surukan mo magtrabaho sa isang kumpanya pag hindi ka masaya. Ang tagal ng hapon, parang ayaw mong pumasok. Pero pag masaya ka sa trabaho mo, naku, di mo alam hapon na pala, uwi ka na. Executive mo ka na, papasok ako ulit. Ganun yun eh. Pero pag hindi ka masaya, naku, yung imbis ang pasok mo alas 7, ang gising mo alas 8, di ba rin late, bahala matanggal ako sa trabaho. Kasi hindi ka masaya. Ganun ang paglingkod sa Diyos. Kailangan masaya ka. Inspired ka palagi. Hindi masaya ka. Ako nung nainitan ko kay Lord, kahit anong dulas ng kalsada pa dyan, sige, akyat, sipa. Excited ako mag-preach, excited ako. Pero totoo pala na mayroon job doon na tutokso sa'yo. Hindi ko yan. Natokso din ako eh. Pero bisan pa man, niluhod ko kay Lord yan. Humingi ako ng tawad. Kasi, pag ikaw nang lamig sa paglingkod sa Diyos, diyan unti-unti pumasok si Satanas. Bubulong-bulong sa iyo. Baka na makit umulan ngayon. Gusto umulan sa umulan ngayon, madulas.
Wala nang ulan ngayon, pero pagkatapos pag-uwi nung mamaya, abutan kayo ng ulan. Kaya ako naman, mapatay na, bless the Lord, uwi na tayo kasi abutan tayo ng ulan. Oo nga naman, abutan na kami ng ulan. Pero, nasabi nga ng mga hipa ko doon, mga bilas ko, bakit ang mamadali ka, magmadali ka umuwi? Na, linggo ngayon, panambahan, tapos ang praman, dapat magpintuan tayo. Kasi ulan eh. Pero nung sila, pumunta doon sa amin, uy, madilim na doon, okay, uwi na tayo. Takutin pa na sila na mabutan ng ulan. Kaya, nung time na yun ako nanalangin ako kay Lord, Lord, bigyan mo po kami ng isang sasakyan na hindi na kami matumba, hindi na kami gugulong din sa putikan. Yan, napakabuti ang Lord. Binigyan kami ng tricycle. Parang tawag ng motor nila. Binigyan sa amin. Yung problema naman, hindi naman makakahon. Hindi madulas. Sabi ko, Lord, bigyan mo muna po ng wheels naman, hindi kami hirapan. Yung sidecar ko, sabi ng bayo ko, palit tayo. Ako naman, sige, palit kami. Inisip ko, para pa magsama kami doon, hindi na kami magtutulak sa tricycle. Sidecar, yung kulong-kulong. Ay, nakasakay pa nga si Mama Mary noon eh. Prinsisa si Mama Mary doon sa kulong-kulong na eh. Piruin mo, nung nasa amin na, hindi na namin nagamit. Kasi nang lamig na ako. Ayaw ko nang umakit sa kawayan, ayaw ko nang magsimba. Pinili ko na lang magsimba doon sa mismong bayan ng Ipasulong. Sa lulo ko, ba't ako magpakailang umakit doon? Namayo ko naman dito, ganoon din naman. Simba din naman ang pumuntahan ko. Pero iba pala. Kung saan ka tinawag ni Lord, doon ka. Amen. Huwag kang paligoy-ligoy. Huwag kang katulad ni Jonas na inutusan ng pautang ni Ninibe ng ibang direksyon. Yan, tuloy. Kinain ng pating. Bagay, okay rin yun. Na-experience niya sa loob ng pating. Kayo, gusto niyo mag-experience sa loob ng pating? Dahil lang, walang pating dito. Walang dagat eh. Dito na din na Pedro nung Pablo nung araw na pag nag-ano sila, pag ito yun. Kaya. Ano yung ginagawa natin na ayaw? Ayaw. Buwan ang nilakbay ni Pablo. Sasakay pa ng barko, nagkaranasan ng lumubog na yung barko, tinapon yung mga halang gamit. Pero tayo, puting bahaga, natatakot na tayo, no? Hindi, tumutupit, baha. Hindi ako doon, sitik-ngipin ko. Sinamahan ako doon. Amen. Pero si Pablo nung time na yun, hindi natatakot. Kahit malakas ang alon, hindi natatakot. Sinuong niya, alang-alang sa kanyang mga kapatiran para may parating sa kanya ang mensahe mula sa Diyos. Amen. Napakaswerte natin kung tagawin tayong mensahe ito ng Diyos. Paano tayo gawin mensahe ito ng Diyos? Kunting, kunting yaya lang na punta tayo sa ganito ganyan. Daming dahilan. Sabi nga daw pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. No? Eh, ganun na naman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya siya na pa sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. Sipin mo, pinakain niya ang kanyang mga apostolis. Ang 12 apostolis niya, pinapakain niya, hihimay-himay pa niya tinapay, pinapainom pa ng bino, simbolo ng kanyang dugo, para bilang pagkakaisa. Pero anong ginawa? Mayroon pang isang nagtaksil sa kanya. No? Sana naman sa atin, huwag niyong gayahan si Judas Iscariote na magtaksil sa Panginoon Diyos. Alam niyo ba kung paano hindi kayo makapagtaksil sa Panginoon Diyos? Gawin natin ang mabuting bagay.
Amen. Gawin natin ang magagandang gawa na ikakabubuti ng ating kapwa. Kailangan, pag may magandang gawa ka, may magandang kalooban at may magandang relasyon sa Diyos. Amen. Sayang yung gawa mo kung wala kang relasyon sa Diyos. Kaya nga gusto na, kaya may banal na hapunan, sinang gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Amen. Kasi karamihan kasi sa mga taga-Korinto, wala nang relasyon sa kay Kristo Jesus. Kasi puro pang sariling kapakan. Sarili lang nilang iniintindi. Sarili lang intindi, hindi nila iniintindi yung kapwa nila. Kaya dito sa Gmail Family, dapat magkaisa tayo, intindihin na rin ating kapwa. Huwag kayong magsisiraan, huwag kayong magtutulungan. Amen. Tutulungan tayo. Kasi ang lahat ng bagay nito, hindi lang sa atin ng benepisyo, hindi lang isang tao, kundi tayong lahat. Yung naniniwala kay Kristo, isa kay Kristo, yun ay magkakaroon ng benepisyo sa lahat ng bagay. Amen. Amen po ba? Amen. Kung sinasiro tayong tumayo na mag-communion tayo,